hapon po sa bawat isa. Tayo po ay tumayo sa araw na to. At sige, bago po tayo magsimula, pwede po ba natin kawayan yung mga tao sa paligid natin? Yan, sa magandang hapon po sa inyo na nandirito, sa mga nanonood po sa inyong tahanan, magandang gabi po sa inyo. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon sa araw na ito. Come on! Purihin natin ang ating Diyos. Kailanman, saan man, ang Panginoon ay deserve ng papuri at parangal. Come on, mas malakas pa. Can we shout, Hallelujah! Hallelujah to you, Lord. Thank you, God. Come on, we clap our hands. Hey. Yes, so Diyos, higit pa at sapat ka sa buhay namin, O God. Hallelujah. Hey. Palakpak po natin ating kamay sa Panginoon. Purihin natin siya. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O God. Come on, everyone, we sing. More than I could hope or dream of, you have put your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. We say, so blessed, I can contain it. So much I had to give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Yes, so Lord, one more time, we sing. More than I could hope or dream of, you put your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. Come on, we proclaim, say, so blessed, I can contain it. So much I had to give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can contain it. So much I had to give it away. Thank you, Lord. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Yes, Lord, more than enough for us, oh God. Hallelujah. Come on. Thank you, Jesus. Come on, we declare it, everyone. Lord, you're more than enough for me. Come on, in our lives, sing. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Yes, God. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Come on, we sing. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, come on, I can contain it. Louder now. So much I had to give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can contain it. So much I had to give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Hallelujah, Lord. Thank you, God. Yes, Lord, sa buhay namin ito, Ikaw lang, O Diyos. Sapat na, higit pa, O God. Hallelujah. Come on, palakpakan natin muli ang ating dakilang Diyos. Yes, O God, makapangyarihan ka sa lahat, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. Kaya Lord, karapat-dapat ka, O Diyos, ng papuri, ng pasasalamat sa aming mga buhay. Sige, pwede bang palakpakan ulit natin ang Panginoon? Hallelujah. Sige po, sa araw na ito, lapit natin ang ating sarili sa ating Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Ang bawat papuri, parangal, Panginoon, ay Lord, karapat-dapat para sa iyo, O God. Naging mabuti ka, Panginoon. At sa buhay namin ngayon, mabuti ka, O Diyos.
At sa bukas namin, ang kabutihan mo ay hindi magbabago, God. Hallelujah. Hallelujah. Sige, church, can we just worship the Lord? Worship the Lord in this place. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, God. Oh, God. Hallelujah. Taas po natin ating kamay sa Panginoon. You're good, you're good. Kay buti mo, Diyos. Kay buti mo. Hallelujah. We say, who else would rocks cry out to worship? Who's ready taught the stars to shine? Yes, God. Perhaps creation longs to have the words to sing, but this joy is mine. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Hallelujah, God. Who else would die for our redemption? Whose resurrections means I'll rise. Thank you, Jesus. There isn't time enough to sing of all you've done, but I have eternity to try. Come on, we sing. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Oh, sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, God. Come on, we sing. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for he rose, now he reigns. We will sing forever. Praise to the Lord. Come on, church. To the Lamb, to the King of heaven. Praise, for he rose, now he reigns. We will sing forever. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for he rose, now he reigns. We will sing forever. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve, come on, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Come on, one more time. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve, yes, Lord, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs,
1,000 more. Hallelujah! Come on, sabahin natin ang Panginoon sa hapong ito. Tunay nga, Panginoon, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba ay nararapat sa pangalan mo, Diyos. Hallelujah, God. Oh, come on, church, we sing. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose, now He reigns. We will sing praise, praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose, now He reigns. We will sing forever with 1,000 hallelujahs. Come on. We magnify your name. Deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, their song is forever yours. Yes, God. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Hallelujah. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. You deserve it, Panginoon. You deserve it, God. You are good. You love us, Panginoon. Hallelujah, Diyos. Totoo, Panginoon, ay kay banal na Diyos. Kailanman hindi yan nagbago, Panginoon. Mula noon, ngayon, magpakailanman. Ikaw, Panginoon, ikaw ang Diyos na kailanman agog sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pagmamahal, kanyang kaputihan, at sa iyong kabanalan, Panginoon. Sige, kapatid, patuloy nating sambahin ang Panginoon sa araw na ito. Sambahin natin ang kabanal-banalang Diyos. Hallelujah. You are holy, God. Holy forever. Yes, Jesus. Oh. Thank you, God. We sing 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. We sing, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and position, your name stands above them all. Hallelujah, God. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song of forever to the Lamb. Come on, church. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cry. Come on. Holy, you are lifted high. Holy,
people sing. We say, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Come on, worship the Lord. Holy are you, Lord. Come on, give thanks to the Lord. Come on, worship His name. Exalt His name. Hallelujah, God. Oh, Lord. Come on, you reign, Panginoon. You reign. We cry, holy. Panginoon, wala kang katulad. Wala kang kapares ng Diyos. Hallelujah. Come on, church, with all our hearts, we declare it tonight. Your name, your name, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. One more time. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, come on, stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cry. Come on, we say, you are lifted high, holy, holy forever. People say, holy to the King of Kings. Come on, we cry, holy, you will always be. Holy, holy forever. Come on, we declare it tonight. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Come on, come on. We say, Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, that name, the Most High God, oh Lord Yahweh, yes Lord, all power and position. Your name stands above. One more time, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. Come on, people of God. Come on, we cry. You are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Yes, Lord, holy, you will always be. Holy forever, you will always be.
more time we sing, you will always be holy. Come on. Holy forever. For the last time you are, you will always be holy. Holy forever. Hallelujah. Sige, palakpakan mo ang Diyos na. Yes, Lord. Wala kang katulad, Panginoon, sa aming mga buhay. Pangalan mo'y banal, O Diyos. At karapat-dapat ka lang, Panginoon, hindi lang sa salita, Panginoon, kundi sa buhay na, Lord, nakakalugod sa iyong harapan, O Diyos. God, sa hapong ito, tulungan mo kami. Turuan mo kami na mabuhay para sa iyo at lumakad ng andoon sa katwiran mo, O Diyos. Sige, Lord, hayaan mo mga salita mo, bigay sa amin ng kalakasan, ng pag-asa, ng liwanag, Panginoon, sa aming daan, Panginoon, Lord God. Salamat sa mga anak mo na nandito, Panginoon, Lord. Yes, God. Kita mo ang aming mga puso na, Lord, nahin ka namin, Panginoon, sa araw ng linggo, O Diyos. Sige, Lord, in the end, nag-expect kami, Panginoon, Lord God, na ang kapangyarihan mo, O Diyos, na anuman ang aming mga dalangin, anuman ang aming mga nilalapit ng aming mga puso sa hapong ito, mga sitwasyon ng aming mga buhay, Panginoon, Lord, matatagpuan namin sa pangalan mo, sa iyo lamang ang kasagutan sa lahat ng ito. Sige, kapatid, palakpakan mo ang Diyos kung naniniwala ka dyan. Yes, Lord. You see us, Panginoon, nakikita mo kami sa hapong ito. Muli, Panginoon, sa iyo ang kapurihan. Sa iyo, Diyos na banal, ang pasasalamat sa lahat ng ito, God. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, malakas na palakpak atin sa Panginoon. Sige, straight na tayo sa kanyang mga salita. At gusto kong basahin sa inyo ang ating pong text. At hayaan natin ang Diyos ang siyang magpatuloy na magbigay ng understanding patungkol po dito. In Romans chapter 8, verse 22 to 28, at sige, pwede niyo po akong samahan sa pagbasa nito. In verse 22, Romans chapter 8, sabi po dito, for we know that the whole creation groans and labors with birth pangs together until now. Ba, no? Teka muna, no? Ang Bible talaga ay hindi niya itinatanggi na meron talagang sitwasyon ang tao that even tayo na mga nakakilala na sa Panginoon, andun talagang paulit-ulit niyang sinasabi that we are not exempted sa mga bagay-bagay. At siguro ito, mamaya makikita natin, talagang kulang tayo. Meron tayong problema. Verse 23, sabi dito, not only that, but we also who have the first fruits of the Spirit, even ourselves grown within ourselves, eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. Verse 24, sabi dito, for we were saved in this hope, but hope that is seen is not hope. Ano to? Ano? Si Apostle Paul, na talagang, andun siya totoo siya sa kanyang sinasabi that, in the end, oo nga, meron tayong hope, pero parang wala naman. Hindi, sabi niya. Sige, tuloy pa natin. For why does one still hope for what he sees? But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. Teka muna, merong siyang gustong sabihin. Verse 26, sabi dito, likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know, dito tayo mag-uusap-usap. Ito sa salitang ito, for we do not know. Ito yung salita na, sabi ko nga, ito yung ayaw tanggapin ng madami, na may mga bagay na hindi mo alam. May mga bagay na wala kang alam dito. May mga bagay na talagang wala kang understanding, but mamaya madidinig natin to na ito yung
mahirap tanggapin ng tao. But si Apostle Paul, direct yung word niya na sinasabi niya, for we do not know what we should pray for as we ought. For the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Now, He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of God. Verse 28, very familiar verse, but sige, sama natin to. Sabi dito, for we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Pwede ba palakpakan muna natin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita? Eto, gusto ko itong balikan when we read at pwedeng basahin natin uli. Ito yung dito ako mag-uusap sa inyo eh. Yung verse 26. It says, for we do not know. Ito yung bihira, sabi ko nga kanina. Para pa mga Kristiyano, alam niya lahat. Kaya nga may verse na sabi, in all I can do all tries. I can do all things. Ano ba? Who strengthened me, sabi doon. At tama naman. Pero umaabot tayo doon sa parang alam mo na lahat eh. But si Apostle Paul ay malakas lang yung loob niyang sabihin that may mga bagay na hindi talaga natin alam. May mga bagay na wala ka talagang alam dyan. So dito tayo mag-uusap-usap. Yung word na nabasa natin at dito ako kuha ng title ko, for we do not know. From here, I will get my message. Today, the title is Living with Uncertainty. Living with uncertainty. Na para bang abnormal ito, but may mga bagay talaga na andun kang hindi mo alam kung ano ang mangyayari ng bukas mo. Living with uncertainty. It looks like a negative. Pwede mong tignan. At gusto kong sabihin, but there is wisdom in this. Meron siyang wisdom pagkatapos kasi ito yung kumisan, parang negative yan. Ano ba yan? But I think dito makakakuha tayo ng understanding. At tulad ng sabi ko, ay meron itong magandang resulta pagkatapos at kapag ito ay naintindihan natin. There is wisdom in learning what you do not know. Kasi ito yung problema na kapag parang alam mo ng lahat, ano pa idadagdag sa'yo? Sa mga Kristiyano ay ito yung tingin ko, kailangan nating maintindihan na may mga bagay na talagang kailangan nating tanggapin na hindi mo alam to. Nandiyan ka pa ba? May kausap ba ako dito? Sige, palapakan mo na lang si Lord. Hallelujah. Bakit? Kasi hindi naman, ang Bible ay talaga namang nagsasabi siya na ibibigay niya ang mga nalalaman niya at walang sikreto na itatago niya sa iyo. But hindi siya yung parang instant, siguro ito yun. Hindi siya parang agad-agad. Maiintindihan mo ang mga bagay-bagay. Hindi ko sinasabi na mamamatay ba tayo, pastor, ng parang mangmang or whatsoever dun sa situation. Hindi po. But gusto kong sabihin na hindi agad to, meron tong process so that in the end ay malaman mo na meron tong level ng kung saan ay kailangan mo siyang idugtong upang sa bandang dulo ay doon mo lang siya ma-realize kapag nandun ka na. Hindi ko alam paano yung paano salita. No? Ulitin ko, may mga bagay tayo na hindi alam, pero hindi naman pinagkait sa'yo ng Diyos yan. Pwede, etong mga moment na ito, pansamantala na wala kang understanding, but as life go on, makikita mo na unti-unti mo na siyang naiintindihan. Maiintindihan mo lang yun
isang bagay kapag nadaanan mo na ito. Di ba? Parang kailangan mo siyang daanan, kailangan mo siyang latayan, pero ang trouble dito, habang dinadaanan mo siya, ay wala kang understanding. And that is faith. Yun yung sinasabi ng Bible, na wala Talagang kung alam mo lahat, hindi mo na kailangan ng pananampalataya. Kaya nga, lakaran mo siya, darating ka sa punto ng buhay mo na sinasabi mo, Diyos, hindi ko to naintindihan. Lord, naguguluhan ako dito sa sitwasyon ko na to, pero Diyos, sige Lord, lalakaran ko to at magtitiwala ako sa iyo. Andun yung dapat yung ganong klase ng conversation at yun yung magiging dahilan upang lalo mong maisip na Diyos, kailangan kita at hindi ako magtatagumpay dito o mapapahamak ako kapag ako lang itong gumagawa. So, dito madami ang trouble kasi nandito sila sa ganitong kalagayan na hindi nila inaamin na hindi nila alam ang mga bagay na ito. So, kanina sabi ko, yun na nga may mga salitaan na nadidinig naman natin na sinasabi that I don't know that before. Yung bang parang, oo nga, dati hindi ko ito naintindihan, pero ngayon, naintindihan ko na. Ito yun na parang, sa umpisa talagang hindi mo yan maintindihan, pero kapag nahandong kang lumalakad, nagpapatuloy na kahit hindi mo naintindihan, darating yung pagkakataon that in the end, sabi mo, now, I understand. Nandiyan ka ba? Naintindihan mo ba ako? At siguro, ito din yung trouble kung bakit hindi tayo umaabot doon sa understanding. Kasi dito pa lamang sa pasimula o sa kalagitnaan, hindi na natin naitama ito. Kaya walang understanding sa dulo. Kaya may mga tao na parang, bakit hindi ka ba nakakaintindi? Di ba parang ang tagal na, petya na, parang wala ka bang understanding? Sometimes, madaling parang i-judge mo na yung tao but ang trouble nandito, pwedeng i-educate mo siya tulad ng ganitong usapan na baka nga galing yan dito sa pasimula, pwedeng sa pasimula, okay, but mamaya meron akong illustration sa kalagitnaan ng sitwasyon, doon ka naggulantang o whatsoever kasi hindi mo na alam paano harapin kasi wala kang understanding na kailangan mo talagang isubmit yan sa Diyos at aminin mo na hindi mo yan alam. Wala akong alam dito, Diyos, dahil meron talagang pagkakataon at malimit yan, nandoon yan sa kalagitnaan na talagang ipararamdam sa iyo ng Diyos na wala kang alam dyan so that in the end ay tatawag ka sa Kanya. Pero hindi kasi yan ang nangyayari. Ang malimit ay marunong na at wala nang tawagan. At yun yung trouble ngayon. Hindi na serve yung purpose ng Diyos ay pumapayag na may mga bagay na wala kang alam kasi so that in the end ay ma-appreciate mo siya sa dulo at sasabihin mo, now, Lord, I know. Ayaw ko paano mo ako napakinggan. Sige, palapakan mo na lang muna si Lord. Sabi ko kanina, ito yung trouble, at hindi ko alam paano to, negative ba to sa'yo, whatsoever, but ito yung parang observation lang na marami mga tao yung alam nila ang lahat ng bagay. At nakakalungkot kasi sometimes obvious naman na nagkukunwari lang sila. Na ang totoo ay hindi nila alam. But example, sabi ko nga, yung kumustahin mo lang ang tao. How are you? So, alam mo ba yun? Yung hindi ko alam kung paano sinasagot. But andun hindi mo, bihira mo makitaan na nagsasabi ng to that I'm not good. But sa malimit ng pagkakataon, pero nakikita mo sa mata habang sinasagot na sinasabi, I'm okay. At yun yung trouble. Kasi, paano kung ang Diyos ang nagtatanong? Hindi mo alam na gumagamit lang ang Diyos ng tao upang talagang gusto niyang ilabas mo yung totoo sa buhay mo that you need help. At kumisan, kung bakit hindi ka nakaka-experience ng tulong kasi nga nakasanayan na hindi ka umaamin na hindi mo na kaya ang buhay. Andyan ka pa ba? Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Hallelujah. Sige, matuto tayo sa hapong ito. Siguro ito yung sermon na magpapaalala sa atin na hindi masama ang tanggapin na may mga bagay kang hindi alam. Kasi ito yung trouble, sometimes kahit hindi mo na alam, pinipilit mo pang alam mo.
Alam mo ba yun? For example, may nagtatanong sa iyo sa situation ng buhay, talagang andiyan ka, mibong-bibo. Ay, alam ko yan, alam ko yan. Alam mo ba? So that hindi, alam mo naman na hindi mo alam. But ang trouble ay, ito-trouble mo yung tao. Nagpre-pretend kang alam mo, pero nililid mo na siya doon sa maling mga opinion mo, dahil ang totoo, ikaw mismo ay hindi mo nga alam yan. Hindi naman masama na doon sa pagkakataon at sa isang sitwasyon at sasabihin mo, pasensya ka na ha, hindi ko talaga alam yan. Pero wala no, parang tayo kasi ay, hindi ko alam, pride ba yun? Yung hindi natin inaamin na meron tayong kulang. But sige, hayaan natin sa hapong ito, na matulungan natin yung mga sarili natin, baka ito ay isa sa dahilan kung bakit andyan ka sa sitwasyon mo. Andyan ka pa ba? Sige, palapakan mo na lang si Lord. Gusto ko lang to bigyan ng konting paliwanag kasi itong verse ay parang nagkaroon ng ano ba tawag, yung komplikado. Kasi nagbanggit si Paul ng yung word ng hope at nagbabanggit din siya ng mercy o yung grace. So, ilagay lang natin siya sa kategorya para at least maintindihan natin to at maintindihan ninyo itong sinasabi ko kasi para baka sabihin natin, wala na palang kasiguruduhan ang lahat ng bagay. Hindi. Atong sinasabi dito, even in our title o itong mensahe na ito, ang tinutukoy nito ay yung ating mga katawan. Yung buhay natin sa mundong ito, walang assurance, uncertain. Dahil hindi mo alam yung bukas mo kung ano ang mangyayari. Yun ang totoo. But magkaiba po yung grace ng Diyos doon sa hope na meron tayo. Tingnan nyo ha, hindi siya applicable na yung hope ay gagamitin mo sa grace ng Diyos. Hindi ko alam paano mo ko napapakinggan. Hindi ko alam paano ibabaw ng konti, but at least, abulin nyo na lang ako. Na magkaiba yung hope at hindi siya pwedeng idikit doon sa grace ng Diyos dahil yung grace ng Diyos, given na yun. At yung grace ng Diyos, complete. Teka muna, medyo napos ako ng konti. Yung anak ko nagpapaalam, pupunta ng trabaho. Anyway, saan ba ako? So, para lang at least, maintindihan natin itong pinag-uusapan natin. So, hindi siya nagko-contradict doon sa verse na nagsasabing we are saved by grace and we are talking about two different aspects of salvation. So, at least, alam niyo yun, maintindihan niyo yung uncertain. Kasi, ang salvation, sure. Hindi siya parang, hindi ko sure. Hindi, no. Hindi yan ang sinasabi ko. Because yung salvation ay sure, 100% sure yung salvation na binigay sa atin ng Diyos. And that is by His grace. So, tignan natin lang that when Paul said, we are saved by grace, he was talking about our soul having eternal life. So, no question about that. 100% sure. Hindi yan yung parang, sakali lang, di ko sure. Sure yan. At alam mo yan, sure yan. Being made alive. Naggaling tayo doon sa patay ng pananampalataya. So, sige po, tuloy pa tayo. Ano sabi ng Bible? Ang sabi ng Bible, therefore, there is no condemnation to them who is in Christ Jesus. That is the salvation of your soul, our soul. Wala na, binayaran na ni Christ. Nag-communion tayo kanina. At yun ang reason kung bakit may communion na magpapaalala sa atin na minsan na may nagbayad dyan, may nagbata dyan, may nagsakripisyo dyan upang sure na ikaw ay magkaroon ng salvation. We have passed from death into life. Ang Bible nagsasabi that it is finished. It is settled. Ano pa ba? It is over. And that is our salvation. So, at least intact yan ha, kasi para baka maguluhan ka. Hindi yan ang pinag-uusapan natin ngayon, yung uncertain. Because your case has been thrown out
the court. Wala nang kaso doon. Because Christ has already paid for our freedom and for our justification. So at least clear yan. Hindi yan nagalaw at para hindi kayo, there's no condemnation in Christ. So siguro ito din yung parang dagdagan ko pa ng konti yan, no? Sabi ko nga to kanina, matuto tayo, i-practice natin even doon sa ating mga salitaan at mga usapan that practice to speak blessing. Kasi ito yung trouble din na hindi ko alam kasi baka unaware ka, wala nang ganung lumalabas sa bibig mo, kundi, ano ba itong buhay nito? Ang hirap. Ano ba itong buhay nito? Parang wala nang pag-asa. Ano ba itong buhay nito? Hindi ba? Parang, ano ba to? Ano ba to? So parang ganun. So, dito, at least itong no condemnation, makakatulong to sa atin that in the end, meron tayong dahilan at parang at least merong hindi lang dahilan kundi authority na mag-speak ng blessing. Blessing sa paligid mo, blessing sa city mo, blessing sa country mo, blessing sa family mo, blessing sa business mo, blessing sa trabaho mo, hindi ko alam, blessing sa eskwela mo, blessing sa anak mo, blessing sa nanay mo, sa tatay mo, hindi ko alam, kasama mo sa bahay. Why? Kasi kung sanay kang nitong ganito yung nire-release mo sa bibig mo, you cannot speak curses at the same time. So, mawawala yung parang, alam mo ba, out of parang hindi mo pansin, but nagre-release ka ng mga curses sa buhay. So, hindi ko alam. Speak about the love of God. Teka muna. The love of God. Sabi ng Bible, for God so loved the world, so loved you, so loved us, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him, sabi, never na siyang magkaroon ng condemnation. That in the end, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. That is the love, from the love of God. At makikita mo na pwede mo siyang tignan. It is the love that delivered us. Tayo ay na-delivered sa maraming mga bagay. It is the love that justified us. It is the love that gave you the opportunity. Opportunity. So, tignan natin to na ang daming pwedeng, when the Apostle Paul said, we were saved by hope. So, ibang usapan. It is about the redemption of our body. So, at least clear to. Dito ako pupunta. Ito yung uncertain. Kasi, even tayo na ng mga nakakilala sa Panginoon, hindi tayo exempted. Na bukas magkakasakit ka, pwede. O bukas ay kulang ka. So, pwede. Wala ka pang bayad sa Meralco mo, wala ka pang bayad sa tubig mo, hindi ko alam. O sa tuition ng anak mo, hindi ko alam. Dito tayo kinakausap ni Paul so that and then sinasabi niya that kailangan mo ng hope. Dito, kailangan mong tignan that in the end, kahit hindi mo pa siya nakikita sa literal, in your spirit, kailangan mo siyang makita na meron diyang solusyon at ang Diyos ang mag-provide. Sige, palapakan mo si Lord. So, teka muna, no? So, tignan natin to. Kasi, baka, yun na nga ihiwalay natin siya sa usapan, our spirit is alive. Walang question yun. Kung tayo ay kasama natin si Christ sa buhay natin, our soul is saved. Alam mo ba yun? Intact yan kapag si Christ kasama natin. That in the end, sabi ng Bible, for those who are in Christ. Ganda ng pangalan ng church natin, In Christ City Church. Mabuhay tayo diyan. At yung katotohanan, yun na nga. But for our body, medyo ito yung dito tayo kinakausap na magkaroon tayo ng understanding dito na dito, ito yung meron kang, gamitin mo yung hope mo. Na kung meron kang karamdaman, yung hope mo that in the end, the Lord will heal you. Na ito yun. Hindi pa siya nagaganap na iniisip mo na pwedeng mangyari sa'yo. Because yun yung sabi niya, for we do not know kung ano pwedeng mangyari sa'yo. Hindi lang naman yan, mga troubles ng buhay. Sa bahay, daming problema, no?
Kausap ko lang kanina, mayroon lang isa na magre-rebelde, damay lahat. Meron lang isa na pasaway at ayaw tumanggap kay Lord, ayaw mag-church, ayaw ng ganito. Makikita mo, tinutrouble niya lahat, yung mga kasama niya. At ang problema, mga Kristiyano ang madami. So, kasama talaga, hindi ka exempted na may mga sitwasyon na nagaganap sa kalagitnaan ng buhay. At ito yung sinasabi na hindi mo alam ano ang solusyon dito. Teka muna. So, ito yun. So, living with uncertainty. Lord, we do not know means living with uncertainty. Pag hindi ko alam mga experiences na kapag medyo naliligaw ka na, for example, sa pagmamaneho, hindi ko alam, may mga driver dito. Ako, ito yung trouble ko kapag meron akong pinuntang lugar na hindi ko na alam paano yung direction ko, talagang goodbye. Stress ka na, hindi mo na, trouble na. Stressful kapag nandun ka sa ganung kalagayan. Kung kinakamay mo, kung yun na nga, at ganito lang, meron kasing ways. May Google, and then may nag-lead sa'yo. Sabi sa'yo, go to the left, go to the right. And ito yung sinasabi ng Diyos sa atin na kapag nandun ka na hindi mo na alam, tawagin mo ang Diyos. Sige, palapakan mo si Lord. At yun na nga, yun yung ganda nitong pinag-uusapan, although na parang negative, but that in the end, magkakaroon tayo ng understanding dito, na dito pala tayo nagkakamali, dito tayo kasi kinakamay natin so that in the end, nabubuhol ang buhay. Naliligaw tayo at yung nandun ka sa ganung sitwasyon ay lalo kang nalulugmok. So, friends, totoo naman, etong ganitong kalagayan, tulad ng sabi ko kanina, it creates its own pressure. Hindi ko alam, sinong hindi pressure dito? Wala. Lahat pressure. May kanya-kanyang kwento, may kanya-kanyang dinadaanan, iba't iba, pero pare-parehong pressure. So, siguro ito din yung paalala sa atin na hindi ka nag-iisa. Dahil lahat tayo nandun tayo sa isang katotohanan na may mga bagay na hindi natin kaya at wala tayong alam na paano iligtas ang sarili natin dyan. So, friends, tignan lang natin to. Pumunta tayo sa isang katotohanan. Kasi nga, trouble ito kapag namali na tayo ng ating understanding at dumating ka sa punto na parang alam mo ang lahat ng bagay, trouble ka dyan. Trouble ka dyan. So, eto, lahat tayo pressured. At ako naniniwala na hindi naman yan pinayagan ng Diyos ng baliwala lang. And I believe na yung pressure ng buhay, kasama talaga yan sa buhay natin. At hindi ko alam sa maraming mga illustration na yung pressure mahalaga. Teka muna, ayaw natin yan, Yung pressure ka kasi sa malimit na pagkakataon, hindi mo na alam ang gagawin mo. Doon naman napupunta yun eh. Yung hindi mo na alam kung ano ang sagot, ano ang solusyon at paano lakarin ito at harapin at that in the end, andun ka pressured. But yung pressure ay mahalaga din sa tao kasi I think kung wala ka nito, hindi ka lalago. Naalala ko preaching ni Pastor Michael last Sunday na yung tatay ay mayaman at andun bigay lahat ang pangangailangan ng anak. Di ba? Kung nandito kayo. But that and then, yung tatay ay nag-alala. Kasi naisip niya, teka muna, yung mga anak ko ay puro okay, walang pressure sa buhay. Naisip niya, paano to kung mabuhay na to mag-isa? Paano to kung wala na to sa kalinga ko at hindi to sanay sa pagharap ng pressure ng buhay? O tignan nyo, kaya anong inisip ng tatay? Gumawa ng paraan upang lagyan ng pressure ang anak. Ganon din yung Diyos natin. Nandun siya sa kanyang understanding. Kaya pag naintindihan mo ang Diyos, hindi ka magagalit sa Kanya. Kasi kapag nandun yung understanding na nandun ka na naintindihan mo, at andun ka lang, nagtitiwala sa Kanya, so that and then, totoo naman. Pwede naman sabihin mo, hindi naman biro. At talaga naman, hindi biro ang andun kang under pressure. But andun ka sa understanding mo, so that in the end, tama yung paano mo yung conversation mo sa Diyos, hindi ka nagagalit sa Kanya.
Pwede mong sasabihin na, Lord, hindi ko to alam. Lord, na nangyari sa akin. Pero God, magtitiwala ako sa iyo. Kasi ikaw ang nakakaalam dito kung paano mo ako ingatan. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda lang Friends, lahat tayo ay under pressure. Si Paul, ito yung ginamit niya to itong katagang to. That in the end, stressful, uncertainty, uncertain sa lahat ng mga bagay. It creates its own pressure. So, sige, tignan pa natin, ang buhay ng tao ay laging papunta pa lang. Teka muna, papunta pa lang tayo. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo buo. So, binubuo pa lang tayo. So, huwag tayong mag-expect that we are ready, okay, kasi andun pa tayo sa process na binubuo pa tayo ng Diyos. Teka muna, at least ito maintindihan natin to. Na walang pwedeng magsabi dito na, Pastor, buo na ako. Hindi. Kasi kung buo ka na, wala ka na dito ngayon. Kinuha ka na ng Diyos. Dahil yun ang purpose ng Diyos kung bakit sinasabi niyang, sasamahan kita kasi ako magbubuo ng buhay mo. So walang buo dito. Lahat dito kulang. Kaya nga, kulang. So, hindi ka buo at yun na nga. Hindi mo kaya ang mabuhay mag-isa. Dahil may mga bagay ka na hindi mo maintindihan o naintindihan. So, kailangan mo ang Diyos. There's always a first thing sa buhay. Kanina sabi ko nga, friends, maintindihan natin to na laging nandun ang simula. But, of course, ito naman yung sinasabi ko yung pressure nasa kalagitnaan. Promise. Pero, hindi ka naman makakapunta sa kalagitnaan kung hindi ka nagsimula. For example, sa isang bata, na example ko kanina, ang bata ay, hindi ba, ang isang bagay na pwedeng, yung first thing niya, yung pagiging baby, yung maglakad, unang step. Minsan, may mga nanay, pipicturan talaga, o binibidyo, yung anak ko, unang step, unang ngipin. Hindi ko alam sa buhay natin, unang trabaho, ano pa ba ang pwede mga una na mahalaga sa'yo, unang anak ng isang nanay. For example, sa isang nanay, yung salitang panganganak, hindi naman niya yan, wala naman siyang understanding dyan Tulad na sabi ko kanina, na habang hindi mo yan napuntahan, hindi mo talaga yan maintindihan. Pero huwag kang mag-alala kasi nga, pagkatapos mong daanan yan, so that indeed, sasabi mo, now I know kung ano ang isang ina. Ito yung mga, for example, mga bata, mga anak, sasabihin ng nanay, anak, hindi mo lang naiintindihan ang nanay. Pero isang araw, kapag nanay ka na, maintindihan mo kung bakit kami ganito. At yung anak ay nanay na, at that in the end, sasabihin niya, ngayon, naiintindihan ko na si nanay. Kasi nanay na rin ako. So ito yun, may mga bagay na talaga hindi mo maintindihan. At bandang huli, maintindihan mo kapag dinaanan mo na siya. Sige, palapakan mo nga muna si Lord. So friends, meron talagang hindi mo naintindihan. So at least meron akong preba. Na paano mo maintindihan ng isang nanay kung hindi ka pa nanay? Kaya nga ang anak at nanay hindi nagkakaintindihan. At maintindihan na lang niya yun pagka nanay na siya at sasabihin niya, naintindihan ko na si nanay. Bakit very protective? Bakit ganito? Kasi nanay na rin ako. Yung damdamin ay naintindihan ko na wala nang iniisip ang nanay kundi protektahan ang anak. Ganda, no? Sige, palakpakan mo si Lord pa, minsan pa. So, friends, hindi naman tayo mananatili. Kung bata ka, magiging youth ka, at kung youth ka, magiging young adult ka. At kapag nandiyan ka na sa estado ng being young adult, alam mo ba yun, ang youth, hindi nila naintindihan yung young adult. Kaya nga dito sa church, magkahiwalay talaga yung youth at saka mga young adults natin. Kasi iba yung conversation ng mga young adults, hindi pwede sa kanila. Magkaiba ng level ng mga usapan at ng thinking at ng understanding. Of course, ang mga young adults naman, di mo pwedeng isama sa mga couples. Wala silang understanding dyan. Ito yung mga preba na may mga bagay talaga, at least binigay ko to para maintindihan natin na ito yung preba na tama itong pinag-uusapan natin na may mga bagay na hindi mo alam. At least ngayon ay nabigyan ng puntos so that in the end ay umabot ka sa punto na dami ko palang hindi alam. Akala ko alam ko na lahat.
So, sige, palagpakan mo si Lord. Hallelujah. Si Paul, sobra yung sharp ng kanyang salitaan. Friends, experience teaches us you to respect, tama ba ako, that possibility may happen to you again. So ito yung nagkakaroon tayo ng understanding, malawak na pag-iisip, so that in the end ay naiintindihan mo yung iba. Either ikaw yung nandun sa baba o ikaw yung nandun sa itaas, merong respeto sa isa't isa. Nagkakaintindihan. Pero kung hindi, yung anak sabihin, alam ko yan. Sabi ng nanay, hindi mo pa alam. Hindi mo pa na-experience ang pagiging nanay. Hindi, alam ko. Trouble na. Trouble na ang conversation. Trouble na ang conversation. Kaya si Paul, talagang lataran niyang sinabi na, I do not know. Hindi ko to alam. Hindi ko to alam. So, siguro, friends, gusto mong mapagaang ang buhay? Tanggapin mo na may mga bagay kang hindi mo alam hanggat hindi mo pa na-experience at dinaanan. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Kasi, so that in the end, patapos mo siyang madaanan, doon mo nang masasabi, now, I know. Alam ko na. Ang text na ating binasa, the text is sandwiched into pieces of bread. Parang illustration. Katulad ng, yun na nga, yung, alam mo ba, yung from your beginning, but ang nakalimutan mo, merong middle, at pagkatapos merong doon sa dulo, yung, ano ba pwede, yung, ano bang word? Yung from the beginning, middle, and your last ng buhay. Yung buhay mo, meron niyang kategorya eh. Nandun ka sa simula, nandun ka sa gitna, at nandun ka na sa dulo. Parang mag-asawa. Sige, ano naman ako ng like marriage. Sa umpisa, ganda eh, di ba? Love, love, love. Di ba? Love, love, love. Kasi in love lahat, pareho. Love, love, love. But hindi yan manatili. Yung trouble dyan, andun sa middle. Kasi magkakaalaman na yan ng mga ugali, magkakaalaman na yan, hindi ko alam, ng mga kahinaan. So nandun yung fight. But kung hindi mo to aralin at hindi mo to pag-aralan kung paano mo daanan itong sa kalagitnaan ng relationship, hindi mo makita dulo. Kasi ang madami gumigip up na. So trouble no. So dapat yung layer ay dapat ay nababantayan. So, hindi ko alam. Ito yung sinasabi ko na may mga bagay, pagdating doon na trouble ng tao kasi di niya na ito naunawaan. But ang Bible, nagtuturo sa atin dito. Nagbibigay siya ng understanding. At kaya nga, merong ganitong mga usapan. Ito katulad nito. And I believe na matuto tayo dito eh. Na kung gusto mong matapos hanggang dulo, maintindihan mo paano harapin yung kanyang kategorya. Oo, maganda sa simula. Lahat naman nagsimula ng maayos eh. But how about nandun ka na sa kalagitnaan? Matatapos mo kaya? Yun yung negosyo mo. Maganda umpisa, pero ang tanong, matatapos mo kaya yan? Dadaanan mo ba yan yung pressure ng being businessman o woman na pressure dyan? At nandun yan sa kalagitnaan at makikita mo yung dulo, yung result, yung bunga ng lahat ng effort mo, madami hindi nakita yung dulo. So, tignan natin to, siguro, pwede ko ding pang sabihin, wonder, maraming mga tao at siguro kasama to ng mga mananampalataya na hindi nila nakita ang dulo ng kanilang buhay. Saan galing? Ito yung trouble kasi ayaw niyang aminin na wala siyang alam. Lahat kinamay, trouble. At bandang huli, makita mo, buhol na yung buhay. Ano ginawa mo sa buhay mo? Binuhol mo na yan Kinamay mo na lahat ng bagay. Hindi mo naman to forte, hindi mo naman to, wala kang understanding dyan. Ba't pinakialaman mo yan? Trouble na, Hindi ko alam sinong kausap ko dito. Na huwag mong pakialaman kung hindi mo alam. Ibigay mo yan sa Diyos at ipagkatiwala sa Kanya. Sige, palapakan mo si Lord. Trouble, Sige, ayan natin, matuto pa tayo. So, sige, at totoo naman, ang mag-asawa, they started out in love and of course, dapat mag-end up ito in love.
dapat nandoon, ano? Kaya nakakatuwa na, ako masyado akong kasi siyempre nandoon ka na sa ganong edad, nakakakita ka, meron talagang ganun na may mga edad na, mga mapuputi na mga buhok, pero talagang holding hands eh. So, minsan nakakainggit na parang napagtagumpayan nila yung in the middle, yung trouble, yung trauma, yung hindi ko alam, yung away whatsoever. Pero nag-end up sila, nag-start sila ng yung love, nag-end up sila nang nandun yung love, hindi nagalaw. Ganda, no? Bakit? Napagtagumpayan nila yung sandwich. Yung gitna, nandun ang trouble. At naintindihan nila, at ako naniniwala, itong sermon na ito, nandito siya nagtuturo na kung gusto mong magtagumpay at matapos mo yung dulo, marating mo yung pinakapangarap mo sa dulo, paghandaan mo itong nasa gitna. Kasi nandito ang pressure. At malimit yan, wala kang alam. Wala kang understanding. Yun na, no? Sige, palapakan mo si Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Ano ang sinasabi nitong ating pang pinag-uusapan? Friends, kapag naintindihan mo to, yung cycle, that in the end, you will survive. If you survive this cycle, itong cycle, tatlo lang naman to, dito nakakalito. Yung simula, sa gitna, hanggang dulo. If you just survive the middle part, at ito yung pressure talaga, yung the middle part, ang dami naman talaga nag-start din ng maayos. For example, sa church natin, pwede naman sa umpisa smooth. Pero hindi sabi ko nga magte 10 years na tayo. This coming November, we're going to celebrate our 10th year anniversary. But umabot na tayo. Ako naniniwala na dinaanan na natin yung middle. Kasi nandun talaga tayo, pinafight ng enemy, yun sa middle part natin. Na, kaya nga ang church kapag umabot ng dekada, ano na yan, veterano. Kumbaga, that is proven at that, nasubukan na yan. Alam niyo po ba yun? Na, hindi ko alam naintindihan ko to sinasabi ko na hindi naman to parang magic na nandun ka. Agad-agad, tumaan ka ng pressure ng buhay. Being a pastor or leader or mga leaders natin dito sa church, mga workers, andun yung fight. But that in the end, pwede mo lang naman din sabihin sa enemy, hindi ka nag-succeed. Doon sa middle part namin. Hindi mo kami natuluyan. That in the end, manda ka. Babalikan ka namin. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Ganda, no? Ganun din yung buhay natin. Friends, of course, kunti na lang to. Siguro, napunta ako dito sa church. Nung ako tinawag ng Diyos, pastor sa In Christ City Church, nasasabi ko naman to ay hindi ako nahihiya na sasabihin kong wala talaga akong alam. In fact, yun yung argumento ko sa Diyos. Na sabi ko, Lord, mag-handle ako ng church sa mall. Teka muna. Talagang kinestyon ko siya dyan. At nasasabi ko ngayon, naririnig naman ako ng iba. Nagtuturo ako ng ibang pastor. Sabi ko, Lord, eto, magaling. Mga kakilala ko. Magagaling, Lord. Articulate. Mga Inglesero. Sabi ko, sila to, Lord. Pero hindi ko naintindihan. Ang akala ko ay pagsalang ko as magiging pastor, ako na magtuturo. Hindi pala And then, na-realize ko, nandun ako sa kalagitnaan. Sabi ko sa Lord, ako pala tinuturuan mo dito, Diyos. Na habang nandito ako, natututo ako dito. Alam mo ba yun? Yung lumalago ka sa Diyos. Doon sa mga pressure na dinadaanan mo, ay andun kang natututo at basta nagiging tingin mo, nagmamature ka sa Lord, nagmamature ka sa pananampalataya, na habang lumalaban ka doon sa pressure ng responsibilidad na meron ka. Friends, andito yung in fact, ang totoo, siguro, pwede kong sabihin na ngayon, kompetente na ako, pero galing ito doon sa pressure nung nandun sa kalagitnaan, na doon ako natuto. Hindi ko alam. Naintindihan niyo ako. Hindi natin ito makikita, itong 10 taon natin kung hindi ang church na ito ay lumaban. Sige, palapakan mo si Lord. At dito din yung buhay. Friends,
Lahat tayo ay merong destiny. Meron tayong kalalagyan at may lugar tayo sa Panginoon. But ito maintindihan natin na wag tayong parang alam mo lahat. May mga tao akong mga na-meet. Even in this church, ang iba wala na dito. But ito yung mga tao na alam niya lahat. Alam niya lahat, trouble. But kung marunong kang sumipat, that in the end, itong mga tao ay hindi eh. Hindi niya alam bakit sarili niyang buhay, hindi niya kayang dalhin. At pag tinignan mo, hindi naman, no condemnation. Pamilya niya, hindi niya kayang dalhin. Trabaho niya, hindi niya kayang dalhin. Pero pagkausap mo siya, alam niya lahat. Trouble. Doon napupunta itong sermon na ito. Na that in the end, hindi mo makikita dulo ng buhay mo. Kasi ano pa ang lugar ng Diyos dyan sa buhay mo kung pinuno mo na yun sa sarili mo. Wala nang espasyo ang Diyos dyan. Andyan ka pa ba? May kausap ba ako dito? Sige, palapakan mo na lang si Lord. Maga pa, ano? Kayong mga nakikinig sa amin online, hindi. May wisdom ang Diyos dito. At hayaan natin na itong ganitong mga usapan ay sa ganito lang to ng atmosphere, sa loob ng simbahan at sa ganitong lugar na kasama ang Diyos. Kasi hindi to mapapag-usapan ng yung understanding lang ng tao. So, sure ako na ito ay meron tong inspired ito ng Diyos at ano man yung mga nadidinig natin, ang Diyos ang nagtuturo dito sa atin at sana ang panalangin ko, matuto tayo. Matuto tayo. Kasi kung yung teacher naman natin ay ang Diyos, definitely, kapag merong guro or nagtuturo na magaling, hindi ako yun. Ang Diyos, definitely yung mga students ay gumagaling din. At yung glory, binabalik natin sa Diyos dahil siya naman talaga ang nagtuturo sa atin dito. Sige, palapakan mo si Lord. At siguro, tignan lang natin yung ulit kong sinasabi, yung andun ka sa kalagitnaan. This is what I am talking about. It is in the middle that you are most uncertain of. Tama ba ako? Tignan mo. Sa umpisa, madali. Excited ka pa eh. Pero yung kalagitnaan, nandun ang pressure, andun ang trouble, andun na yung hindi mo na alam ang gagawin mo. So doon ka na matututo ngayon na tanggapin na Diyos, hindi ko to alam. Teka muna. Yung tanong na, matatapos ko ba to? Trouble, ano? Matatapos ko ba to? Ang totoo ay, tama naman, nagsimula ka ng tama. Ang problema lang kung matatapos mo yan. Kasi andun ka sa kalagitnaan na parang sandwich, yung palaman, yun talaga yung pressure. Andun ang trouble. So, tignan natin yan. Friends, ulitin ko po, walang pressure dito. Huwag kang mag-alala. Lahat tayo ay merong ganitong kwento sa iba't iba lang. Merong pare-parehong bigat sa iba't ibang kwento. But that in the end, pareho lang ang bigat niyan. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-isa. At lahat naman tayo ay walang exempted na pwede mong sabihin, alam ko lahat ng bagay. Sinungaling yun. Diyos lang ang may alam niyan. Nag-iisa at wala nang iba. Sige, palapakan mo si Lord. Hindi ko alam, ano? Ganda kasi, etong ganitong topic, ano? When you humble yourself and admit you know nothing, ito ganda. Itong ganda, makikita natin yung result. God's glory show up. Oh, ganito. Yun yung trouble eh. Kaya hindi mo ma-experience yung presence ng Diyos. Because, tulad na sabi ko kanina, wala siyang lugar. Pinuno mo yung sarili mo ng galing mo. But when you humble yourself and admit that you know nothing, ganda nito. God's glory show up sa buhay mo. Ganda nito.
At wala naman talagang pinakamainam sa buhay natin, tayo na mga mananampalataya, yung kanyang presence. Labi ko itong nasasabi at ganda lang nito at ito yung napakalaga sa atin. I think ito yung trouble natin, yung presence ng Diyos sa buhay natin. Na para bang tulpik-tulpik lang, but pwede naman magpatuloy hanggang sa pag-uwi. O yun na nga, na minsan nakukontento tayo, yung presence ng Diyos ay parang magiging redundant ako, but ito yung isang katotohanan na para ka lang nagdodroga, na gusto mo ma-experience yung presence ng Diyos, parang magdroga ka lang ng 1 oras, 2 oras. But yung presence ng Diyos ay, ito 24 oras pwede. At ito yun, dito galing, gusto mo kung ang problem mo ngayon ay, hindi nga very, ano ba tawag dyan, yung kabaliktaran ng pagiging humble. May kausap pa ba ako dito? Parang ako lang kinakausap ko sarili ko. Huwag ka mag-alala, kinakausap ko din sarili ko dito. Ulitin ko po, ganda niya, no? Kunin nyo, paalala sa iyo at sa akin that when we humble ourselves and admit that we know nothing, God's glory show up. Gusto mong ma-experience yung glory ng Diyos? Baba natin yung sarili natin. At sabihin natin sa Diyos, Diyos, wala akong alam. Punuin mo ako, Diyos, wala akong alam. Oh God, hallelujah. Sige, palapakan mo si Lord. Thank you, Father. Friends, what God wants to us, or what God wants for us is to say, I don't know anything, God. Pwede ba sa hapong ito, practice mo na. Kasi para bang nadaya tayo na parang alam natin ang lahat. At I think you have to confess that. Sorry, Lord. Nagmarunong ako. But, yes, Lord, I don't know anything. Marami akong hindi naintindihan sa buhay ko. At po pwedeng yung pinaka-mahirap, tulad ng sabi ko kanina, para sa'yo, ang aminin ito. At siguro, bago ako magtapos, ma-overcome na natin to. Kasi pwede yan ang reason kung bakit hindi nakakapasok ang Diyos. Kasi alam mong lahat. Ikaw na. Alam mo. No wonder, sabi ko nga kanina, maraming upuan, wala dyan, no? Pwede ko sabihin na, pwede itong mga taong ito, tingin nila, carry nila, sarili nila. Na andun yung conviction that today is Sunday. But tingin nila, okay na ako. Gawin ko muna yung mga gusto ko kasi kaya ko naman Goodbye. Goodbye. Hindi mo mararating dulo mo. Dahil hindi mo kaya yung pressure ng buhay. Hindi mo isama ang Diyos at hindi mo kilalanin na siya magpupuno sa'yo. That's why ang Diyos ay andun siya lagi, nagiging makulit siya na sinasabi niya, makulit na siya sa harapan natin pero ginagawa niya na isama mo ako sa buhay mo. Hindi mo kayang daanan yan at hindi mo mararating yung dulo mo ng mag-isa. Mabubuhol ka dyan. At makawala ka dyan sa pananaw mo na kaya mo ang buhay mo. That is not true. Pwede ba yun? Hindi ko alam. Lord, help us. Sabi ko nga kanina, huwag tayong mapunta bandang huli doon sa kategorya na mga insecure tayo. Kasi ito yung mga tao malimit na ito yung mga tao mga insecure na para bang ayaw tanggapin na meron silang kulang at meron silang hindi alam. Ito yung problema, napupunta sila doon sa ganung pakiramdaman. Friends, when you see somebody who is really arrogant, it really means they are really insecure. May mga taong ganito na pakikita mo ang taas ng level ng salita at nagiging arugante. Pero ang totoo niyan, insecure yan. Pinipwersa niyang ipakita that he is somebody, but ang totoo,
Wala siyang alam. At madami na ako nakitang ganun tao. The more insecure they are, the more uncertain they are. Lalo silang nabubuhol at lalong nagugulo na yung buhay nila. Hindi na nila kayang dalhin. Trouble. Alis tayo dyan. Kasi po pwede na dyan galing ang problema. Na minsan namamali tayo sa mga prayers natin kasi dyan lang tayo dinadala ng Diyos. Na masyado tayong arugante at pinakikialaman natin yung dapat siya ang gumagawa. A certain personality type trying to cover it up. Meron ba ganyan dito? Sometimes ako ganyan din eh. Sige, matuto na tayo na aminin natin to na malimit, pinipilit natin takpan ng mga sarili natin na marami tayong hindi alam. They always say, I know what I am doing. Sige. Sabi mo yan sa Diyos. Ito ang problema. You cannot teach the arrogant person to go with God. Tama ba ako? Dahil tingin nila, hindi nila mailagay si Christ sa kanilang mga buhay. Trouble. Arrogant people. Look at this. Si Christ ay pumunta sa cross upang ibigay sa atin yung title of being son and daughter of God. Ayun yun, kita nyo. Nanggaling doon sa pagiging nagpakababa siya, sabi ng Bible. Bagamat siya ang Diyos ay bumaba, nagpakababa. At hindi, pwede naman siyang bumaba na mataas pa rin siya, pero sabi, bilang alipin, hindi hari. Para ikaw ay maitaas. Galing sa Kanya. Anong purpose at ano ang isa sa parang responsibility natin para naman ikaw o ako ay makapunta sa cross? Hindi ko alam paano mo ako napakinggan. Medyo malalim, but if you cannot understand that, this word, you cannot handle the uncertainty. Trouble. Malalim pala itong problema na to na kailangan mo talaga siyang bigyan ng pansin. Pwedeng magkukungwari tayo na alam mo ang lahat, pero sa dulo, hindi mo rin maitatago ito. Kasi yung bunga, walang fruit, walang result. At yan pa ba kayo? May problema ata yung mic ko? Anyway, friends, experience brings humility. Tandaan natin to. Yung experience mo sa Lord, magiging dahilan para lalo kang bumaba. Meron akong isang pastor na dati kong kasamahan. At ngayon, masyado siyang effective. Malaking church na hinawakan niya sa isang mall at thousands of members meron siya. One time kasi kasama ko siya, malala ko yung conversation namin. Dalawa. Na kasi that time, parang siya yun. Na pinopromote siya ng Diyos eh. But yung word dun sa conversation namin, sabi ko sa kanya, habang itinataas tayo ng Diyos, dapat umaabot naman tayo dun sa pinakamababa. So, yung experience mo sa Diyos, na kung paano Kanya inaangat, natututo ka para ibaba naman ang sarili mo. Ganda, no? Kaya siguro ito din yung iniisip ko na kung bakit may mga tao na hindi maibaba ang sarili dahil hindi niya experience yung kung paano gumagawa ang Diyos sa kanya. So, walang result. So, mahirap kang hanapan ng lunas kasi sasabihin mo, paano ba itong taong ito magbago puso nito o ang salitaan nito? Pero ang totoo, ang tao, kaya siya bumababa dahil ramdam niyang itinataas siya ng Diyos. Ganda, no? So, dapat ito yung magiging motto natin. Na habang itinataas ka ng Diyos through your experiences,
lalo mong sinasabi, Lord, ibaba mo ako. Ganda, no? Sige, palapakan mo si Lord. Kapag nandun ka sa kababaan mo, andun yung trust mo sa Lord at nandun yung tunog mo na sinasabi mo sa Kanya that, Lord, even though na nandito na ako sa ganitong kalagayan, sa ganitong position, whatsoever, hindi ko ito alam. Tulungan mo ako dito, Diyos. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? So, merong espasyo ang Diyos. At tingin ko ang Diyos ay hindi kanya pakinggan. Dahil tingin ko, ilan na lang yung mga ganun tao at hindi pwede, nakita kanya na meron ka pang lugar na inilalagay sa kanya. Hindi, okay na ako, Diyos. Huwag mo na muna akong pakialaman, galing ko na eh. But habang binibless tayo, siguro ito ganda, no? Ulitin ko, kapatid, habang binibless ka ng Diyos, lalo mo ibaba sarili mo. Why? Because there is more than that. Meron pang pwedeng gawin pang mas maganda ang Diyos sa buhay mo pagkatapos. Sige, palapakan mo sa Lord. Ganda, no? At ma-experience mo yung promotion, yung lift up. Yung lift up, ito siguro talaga yung problema, no? Na, kung bakit, pag tinignan mo, Kristiyano naman to, but ito yung galing. Na dito nag-speak si Lord, na hindi ito yung isang prayer lang. Sabi mo, Lord, alisin mo ako dito. No. Si Lord kasi hindi nagtotolerate. Walang experience diyan, walang kwento, walang remorse, walang walang remorse, ano yung sabi mo, Pastor Isa? Remorse and regret. But in the end, hindi nag-end up ng repentance. Goodbye. Sabi ni Lord, hindi yan. Walang gamit yan. Kung makuha mo man yan, walang remorse, walang walang regret. At kung meron man, without repentance, wala dyan. Walang gamit. Oh God, hallelujah. Thank you, Lord. Maraming mga tao kung bakit hindi niya masamba ang Diyos. Hindi ko alam. Kayo mga nakikinig sa amin online. That's why people cannot worship God. O pwedeng sinasabi niya, oh, ganda na ginawit natin, no? 1,000 hallelujahs and more. O pwedeng inaawit natin. Pero hindi niya mailagay sa puso niya. Trouble. Dahil ito ay punong-puno ng mga bagay patungkol lang sa Kanya. Paano mo maibigay yung 1,000 hallelujahs mo kung ikaw ay punong-puno ng mga bagay patungkol sa buhay mo, patungkol lang sa'yo? Trouble. Yung ikaw na lang, ikaw ang magaling, ikaw ang matalino, ikaw marunong, ikaw maraming pera. Hindi ko alam. Ikaw. Hindi mo maibigay yung 1,000 hallelujahs ng totoo sa Diyos. Sige, palpakan mo si Lord. Friends, dahil yung totoong sumasamba sa Diyos, ito yung mga taong sinasabi niya na, Lord, dapa ako. Lord, nagkamali ako. Lord, may problema ako sa'yo. Lord, ang dami kong kalokohan. Lord, nagkasala ako sa'yo. Lord, tulungan mo ako. Hindi, no? Umaamin sa mga kasalanan. Pati yung mga taong handang ibaba ang sarili at itaas ang Diyos sa kanilang mga buhay. Sana ito yung atmosphere ng In Christ Cities. And this is our prayer. Pangarap namin that God, Lord, ito yung atmosphere, Lord, na kapag tinignan mo kami, meron kami nito. Lord, meron kami nito na hindi kami takot na umamin na, Diyos, nagkulang ako, Diyos. Nagkasala ako sa iyo. Nakagawa ako ng mali. O sometimes nandun ka sa punto that, God, I did it again, Lord. Lord, tulungan mo ako. Labas ko na ito nagagawa, Lord, help me. Ganda.
Ganda, no? Ganda, no? Sige, pakisabi mo sa katabi mo, ganda. At mag-manifest yan sa mga buhay natin. That in the end, pwede natin sabihin that God, it is in your hand. Ikaw lang ang kayang magpatayo sa akin muli. O gundo. Hindi mo kaya itayo sarili mo, promise. May mga tao na pinipilit na itayo ang sarili niya. Hindi mo maitayo ang sarili mo. Pag hindi mo iningiyan ng saklolo sa Diyos, wala pong pagbabago dyan. So that in the end, mapupunta lang tayo sa isang katotohanan that we do not know. Hindi natin alam. Wala tayong alam. Tulad ng sinasabi ni Apostle Paul, patapos na ba ako? Sige. Friends, sige. At, tapos tayo na maaga. I think, ang ganda naman ang usapan natin, di ba? At sana ang prayer ko, tayo lahat, bigyan natin ito ng alaga. Humble yourself. Baba mo na. Huwag na masyadong andun. Alam mo lahat. Kasi, ang Diyos lang ang meron yan. It is always been in the middle when the Shekinah glory came down. Walang glory ng Diyos kung wala tayo niyan. Walang glory. Walang presence ng Diyos. Friends, God is going to show His glory to us. Pwede ngayon. Right now. On your, uncertainty. Andiyan ka. Ngayon, na nandiyan kang confused, hindi ko alam. Ngayon, na nandiyan kang, hindi ko alam. Bago ka pumunta dito, sobra yung luha, yung iyak mo kagabi, hindi ko alam, kita ka ng Diyos. Meron kang iniiyak. May mga luhang pumapatak sa'yo. Na hindi ko alam yung takot mo, kung paano yung bukas mo, paano mo iakbang yung buhay mo na sobrang daming panganib at daming troubles. Ang dami eh. Ang bills mo nandyan, sabay-sabay, hindi ko alam. Trouble sa family, trouble, hindi ko alam. Trouble sa neighbors mo, hindi ko alam. Trouble sa negosyo mo, hindi ko alam. That in the end, umaabot ka dun sa trauma. Trouble na. At hindi naman, tumutuloy-tuloy pa yan. Because that is stressful. Na kailangan mo na yung isubmit sa Diyos. Stop that. Huwag mo na yung kamayin. Lapit ka na kay Lord. Bigay mo na yan sa Kanya. Ito yung sinasabi nitong sermon. Na huwag mo yung pilitin na kaya mo kasi ang totoo, hindi mo yung kaya. May mga bagay kang wala kang magagawa. At aminin na natin yan. Na kapag sinabi mo sa Diyos na hindi ko na to kaya, Diyos, bigat na nito. Ganda. Sabi ni Lord, yan inaantay ko sa iyo. Kasi kinaya mo yan eh. Kinamay mo yan. Pinersa mo. Kita mo, bull ka na. Yun ang inaantay ko sa iyo, yung sasabihin mo, Lord, mag-take over ka na, Lord. At siguro ito yung pagkakataon sa hapong ito na lumabas tayo dito, isubmit na natin sa Lord ang lahat, ibigay natin sa Kanya. When you say, God, I cannot go farther anymore, Lord, hindi na. Baka hindi na ako magising bukas. That's yung moment na pwedeng sabihin sa iyo ng Diyos, madinig mo, maalala mo, na sinasabi niyang, come to me, you who are heavily laden. Gundo, no? Bakit matigas natin? Tigas ng ulo natin. Alam mo naman yan na ikaw ito. Bigat na ng daladala mo. Pero si Lord, nung pa man, sinasabi niya sa atin that lumapit tayo sa Kanya, ilapit na natin sa Kanya, ikaw, who you are heavily laden, and I will give you rest. Lord, I need rest. Come to me. Hindi naman mag-automatic yan kung hindi mo i-submit yung sarili mo. Hindi naman pwede, Lord, I need rest. Paano yan? Kailangan mo munang lumapit sa Kanya at i-submit, humble yourself, so that in the end, ay andun kang inaamin mo na nagkamali ako, Diyos. Akala ko, kaya ko lahat.
kinamay ko, tinrabaho ko, but ito, nag-end up ako dito, Lord, pagod na ako. But si Lord, sabi niya, come to me, who you are heavily laden. And this afternoon, si Lord ay nag-o-offer that He will give you rest. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Hindi ko alam, lahat naman tayo may sitwasyon. Kanina, nagpataas ako ng kamay, sino ang hindi pressure? Lahat na, hindi naman nagtaas. Friends, humble yourself. When you say, you do not know, ebidensya na yan, nagsisimula na yan, that, and then binababa mo na sarili mo. That dumating ka sa punto na sinasabi mo that, God, I need you. God, in the middle of this situation, Lord, I need you. Hindi ko na to alam, Lord, paano ko pa to ituloy. At hindi ko na nga alam kung matutuloy ko pa to. Ganda, no? Sige na, ito yung hinahanap sa atin ng Diyos. Hindi ko na to kaya, Panginoon. Diyos, hindi ko na to kaya. But one thing I know, alam mo yun, na may mga bagay na pinayagan na yan ng Diyos upang umabot ka na sa ganyan kasi nga si Lord, sometimes, dadaling ka na niya dyan sa sitwasyon mo para dumating ka sa punto na maalala mo may Diyos. But hindi naman yan mag-end up yan kasi maging yung text natin in verse 28, sabi, for all things work together for good to them who love the Lord. So, grabe lang sa kabila ng lahat, kalimutan mo na yan kung ano man yung experiences mo, whatsoever, nagkamali ka, whatsoever, kung pwedeng inalaw na yan ng Diyos, na magumun-gumun ka na dyan, but that in the end, gagamitin niya ng Diyos upang makabalik ka sa Kanya. Ganda, no? Ako lang ata. Sige, palapakan mo sa Lord. Hindi ko alam. Siguro ito din yung usapan na si Lord ay gustong-gusto ka na niyang makabalik ka sa Kanya ng maayos. Stop that. Yung, ano yun? Hindi ko alam yung casual masyado, yung pag-church. Sayang naman. Nag-effort ka na, naglagay ka na ng oras. Make sure na nag-benefit ka. Na pag-uwi mo sa bahay, dala-dala mo talaga. Na magbibigay sa'yo ng strength hanggang next Sunday. Kasi na-enjoy mo yung presence ng Diyos, seryoso ka na nandun kang nagtitiwala sa Kanya. Friends, sige na, hindi ko alam anong situation mo. Sabi ko nga, even ang Bible, binasa natin, there's no condemnation. Hindi to para i-condemn tayo, lahat naman tayo may shortcoming. May kahinaan tayo. At si Paul nga nagsabi, si Paul na yan, sabi niya, may mga bagay hindi ko alam. Hindi kita masagot yan. Hindi, even to myself, may mga bagay na hindi ko makasagot yung sarili ko. At Diyos lang, nakakaalam ka, kailangan ko magtiwala sa Kanya. Ganda. No? And what thing I know, ang Bible nagsasabi na anuman ang mga experiences na dinaanan na nagulong-gulong ka man, ang dami mong kwento kung ano-ano, pero gamitin lang natin ito. Sabi, all things work together for good to them who love the Lord. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Grabe lang si Lord, Lagi siyang merong yung kanyang grace and mercy. Available talaga kaysa mo dalhin. So that in the end, hindi ka talaga pwedeng sabihin o sino mang magsabi na, wala ka na. Out ka na. Inalis ka na sa listahan ng Diyos. Hindi. Lahat tayo ay, there's another day and another chance. Ganda, no? But siguro, ito yung pagkakataon na kapag binigyan tayo ng another day and another chance, make it sure na itama mo na. Huwag mo nang balikan yung pattern mo. Itama mo na anong tama para makamove on ka na dyan at makaalis ka na dyan. Sige, palapakan mo sa Lord. Ito, last na lang to. Kwento ko to kanina eh. Si Lord talaga ay lagi siyang merong sagot sa atin. Ako kasi dito mga nakaraan, hindi din. Physically, ako pagod. Kasi basta meron akong pinaproject eh. Kasama physical. But of course, kasama ang mind kasi may binubuo ka basta something like that. So, trouble na ako kasi medyo matagal na rin. Na pagod talaga. So, kahapon, last Friday, pupunta ako ng powerhouse para mag-pray. Dito, nagpe-pray tayo. So, gusto ko lang sabihin sa inyo na meron tayong prayer meeting every Friday. At, of course, kasama kayo sa pinagpe-pray namin that God, Lord, bring them here. Kayo, in Christ City Church people, na sumilip naman kayo dito, sumama kayo sa prayer, na ang prayer ay hindi lang para sa sarili, but para sa lahat. So, in-invite ko kayo.
Sobra experience namin dito sa prayer. Sobra, promise. I think more than sermon dito. May mga panahon kami sa Powerhouse dito, Friday. More than service. Promise. Nag-speak si Lord. Kasi ang conversation naman, ang prayer, hindi naman to parang one-sided lang. Si Lord nagsasalita, nagbababa din ng kanyang word. So, hindi ikaw ang nasusunod kasi nagsasalita ka pa lang, may mga bagay na hindi sinasabi ng Diyos. So that in the end, na i-align mo yung prayer mo, hindi yung parang wala sa hulog ang panalangin. Ganda. So, samahan niyo po kami dito. So, last Friday, 6 p.m. yung ating prayer, but siguro naligo na ako, nagbihis na ako, pero sabi ko, Lord, gusto ko maidlip muna. Gusto ko maidlip, Lord. Pagod tapos yung mind mo, maraming iniisip. So, naidlip talaga ako ng mga, I think, kalahating oras. Bigla akong parang naalimpungatan kasi nga, siyempre, iniisip ko, teka muna, malilita ko sa Powerhouse, sa prayer natin dito. But, merong isang, ano lang to, parang kasama lang to, para maintindihan natin. Si Lord talaga, nagsasalita. Si Lord ay humahanap talaga siya ng paraan para makakita ka ng way mo na para maiayos mo sarili mo. Parang ganun. Stress ka, pagod ka, pupunta ka sa ano. Kaya nga, kung maalala ninyo, nagpunta kami ng nung nakaraan lang naman. Umikot kami ng Mindanao from Davao going to Jensan at ikot kami ng Cotabato sa tulong ng isang sister ko kasi very generous din yung sister ko. Bless sila ni Lord Medyo mayaman sila kaya free car, free driver. So basta parang sarap ng buhay for 4 days. Kasi nga ando ka na parang mapupunta ka na sa depression, hindi naman. So, yung anak ko sabi sa akin, Dad, ano bang kailangan mo? Yung bunso ko si Faith, wala na kanina. Punta tayo ng Taiwan, sabi niya. Medyo blessed din yung anak namin, yung daughter ko, may magandang trabaho. But then sabi ko, anong gagawin natin sa Taiwan? May gera dyan ngayon. So sabi ko, punta na lang tayo ng province ko. Sabi ko, ikutin natin yung Mindanao. Tama ka. So natuloy nga kami nila Pastora. Si Pastor Micah naiwan dahil siya in church to church. But may ganun na sometimes, aminin mo talaga na, Lord, I need rest. Hindi pwede, hindi ko alam. Baka may kinakausap dyan, sobra ka na. Gabi, ginagawa mong araw. Pahinga ka. Kasi may sinasabi ang Diyos dyan. Kaya mo ginagawa yan kasi parang, alam mo ba, yung parang nakalimutan mo may Diyos Kaya ito, sa bahay, meron kaming frame na I think matagal na yan, frame na yan. Na ilipat na namin, lipat-lipat na ng bahay, nakailang bahay kami, but right now we have our own house. So nailabas uli yan at basta yung frame na yan, in Psalms 23 verse 6, yung word, ganda ng sabi, nandiyan ba? Huwag mo munang ilagay. Ay, nilagay na. Hindi, wala pa dyan. So kahapon, eto si Pastora, siguro hindi ko alam, intentional, promise. Alam ko, sinadya niya, pabasa sa akin. Kasi, meron kasi akong sitwasyon ngayon na parang aligaga ako. So pagising ko, sa salamin, at yung yung pagod mo, biglang bang. Yan ang sabi. Psalms, hindi, sorry yan pala yan. Okay, sige, dagdag ko na muna yan, tapos ituloy ko mamaya yung isa. Yan pala ang nailagay. Sige, dagtong ko na lang muna to, pero dugtungan ko yung sinabi ko kanina. Etong verse na ito, ano to Ito yung sabi ko kanina na He is our God who is the beginning, He is the Alpha and the Omega. Kung paano niya sinimulan yung mga bagay sa buhay mo, tatapusin niya ito hanggang dulo. At ito, ang Psalms 23 verse 6, sabi dito, surely, tinan niyo to, ganda nito surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. All the days of my life. Sabi, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Sapat na to Para yung takot mo, yung hindi ko alam. And I will dwell in the house of the Lord forever. Ganda, Kunin nyo nga itong verse na to. Wala na ako oras. Sige, kunti na lang, anak. Kunti na lang. Friends, tulad na sabi ko kanina that in the beginning, God is good. Ganda nung inawit natin kanina. At hindi lang naman siya in the beginning,
even in the middle, dun sa mga sitwasyon ng buhay natin, He saved us by His grace. Ano siya? Ando tayo sa sitwasyon. Uncertain yung mga sitwasyon. Hindi natin control. But by His grace, sobra si Lord. But that in the end, ando si Lord nangangako sa atin na inaantay niya tayo. That you're gonna sit saan? On where His glory is. Siguro ang pinaka-buod niyan, yung heaven. But even in this world, sa mundong ito, meron tayong kapahingahan sa Kanya. Sabi nga nung awit, your presence is heaven to me, Lord. I need your presence. Lord, I need your glory. Yung Shekinah glory mo, Lord, is heaven to me. Ganda, no? Kapag kandong kang nananabik ka sa presence ng Lord because yung presence ni Lord is, totoo naman, heaven para sa atin na mga mananampalataya. Palapakan mo si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Tapos na ako. Wala na akong oras. Punta ko yung sinabi ko kanina. Last na lang. Friends, God has made provision for us. God has made provision for your confusion o yung uncertainty. Si Lord laging merong sagot. Alam ng Diyos na natatakot ka sa mga sitwasyon na meron kang ngayon o dinadaanan mo. Na that in the end, ang Diyos naman na nagpakilala that He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He's your perfect provision. He's Jehovah Jireh, your provider. So at least alam lang natin to. So that in the end, sinasabi ng Diyos sa atin, don't worry. Huwag kang mag-alala. Alam ng Diyos kung nasaan ka ngayon, anong kalagayan mo. Ito, personal na ito. Tapos na ako. At alam ng Diyos yung pinakasikreto mo. Your deepest secret, ano man yan, tinatago mo dahil hindi mo naiiyak ang sabihin sa iba. Ano yung kalagayan mo? Alam niya ng Diyos. Kita niya yan. And there's nothing hidden from Him. Inaral ka na ng Diyos. Nakita ka na niya before, ang sabi ng Bible, I called you. Bago ka pumunta dito, alam na ng Diyos, saan ka galing. Sabi niya, I know you. Lord. So, eto tayo dapat maging confidente kasi ang Diyos natin hindi pabaya. Ulitin ko po, God has made provision for your confusion. Dun sa kaguluhan ng buhay, ang Diyos laging may sagot. God, sorry talaga. The presence of God is in this place right now. Sige, tayo. Tapos na ako. Can we stand up? Abang nandyan tayong nakatayo, can you open your mouth? Hindi ko alam and say sorry to our God, to your God. That sa malimit na pagkakataon ay para bang ang akala mo, kaya mo dali ng buhay mo. Nang lahat ay akala mo, alam mo. But this afternoon, ang Diyos gusto niyang makita that in the end, umabot ka that humble yourself. Humble yourself. Kilanlanin mo na, katulad ng napag-usapan natin dito na may mga bagay na wala kang alam. You know that even what we pray for Him, hindi natin alam. We do not know. Even yung prayer mo, lito ka na kasi hindi mo na nga alam kung ano yung pag-pray mo kasi hindi mo na alam kung ano nangyayari sa buhay mo. Kaya even yung prayer mo, distorted na. Ang sarap manalangin na alam mo yung situation mo, kita mo at alam mo. At tinatanggap mo, but yung parang denial ka. Even your prayer, magagalaw. So, hindi ka magiging effective kahit na nagpipray ka. Oh God, hallelujah. Friends,
Sige. Ayan natin sa hapong ito. If you open your spirit to Him right now, sige na, bukas natin na. Walang reservation. The glory of the Lord will come to you and tell you that He is God. Ito yung sabi ko kanina, meron kaming frame na ang sabi doon sa Psalms, I think 41, 46 verse 10, pakilagay ako, nandyan yan. 46 verse 10. Ganda sabi ko kanina nung pagising ko nung Friday, sabi niya doon sa frame si Pastora, yung wife ko, sadya niyo yun kasi nakita niya medyo nagugulumihanan ako sa mga inaharap ko. But andun sa salamin, inilagay. Sabi doon, He says, be still and know that I am God. Friend, siguro ito yung gusto kong sabihin na sapat na to na sinasabi niya sa iyo, be still and know that I am God. Letter A, tapos na yan. Huwag mo nang ituloy yung letter B. Sapat na yan para magkaroon ka uli ng confidente na tumayo uli at umalis ka na dyan sa anumang sitwasyon, na takot ba yan, confused ba yan, whatsoever, na-trauma ka na, stressful ka, o napunta na yan doon sa depression. Sabi ng Bible, in Psalms 47 and 46 verse 10, eto ang Diyos nagsalita. Sabi, He says, be still and know that I am God. Tapos na yun. Okay na, ano pa ba? Marami pang keme-keme straight from the Word na nanggaling sa Diyos mo na nagsasabing, manatili ka. Be still and know that I am God. Na pag tinignan mo ay sapat na yan para huwag ka nang mabahala. What does God mean when He says, be still? Be still can mean, yun na nga, sabi ko kanina, sa maraming dahilan, hindi ko alam kung ano dahilan mo, ba't kasama yan, kung ano man yan. Kung ano man yung kalagayan mo ngayon, sabi, be still. It can mean, He wants you to stop struggling. Tama na yung struggle ng buhay na parang, wala dyan, hindi mo yan kayang mag-isa. O that, He wants you to calm down. Huwag ka nang parang aligaga o talagang kinakamay mo na lahat. At parang gusto mo nang itaob lahat at para lang mangyari yung gusto mo. That He wants you to stop. And di ko alam. Sometimes, ando ka na sa fight mo, nag-overfight ka na Hindi ko alam. That He wants you to have rest. Kapatid, gusto ng Diyos na magpahinga ka naman. Sabi niya, Psalms, gawin mo memory verse to. Magiging personal yan, word sa'yo ng Diyos. So that, balik ka lang sa isang katotohanan na sinasabi niya, be still and know that I am God. Sa buhay mo, at kaya kong gawin ang mga bagay na yan. Walang pwedeng hindi pwede sa akin. Pagtiwala ka sa akin at hayaan mo akong gagawa dyan sa buhay mo. That in the end, taas mo yung kamay mo at sabihin mo lang naman sa akin that God, hindi ko na to kaya. Isinusurrender ko na sa iyo ang lahat ng ito. Hindi ko alam. Hindi ko alam. That in the end, friends, itong gusto ng Diyos that trust and do not be in conflict. Komplikado mo lahat ng bagay. So that's why, wala na. Wala nang saya sa'yo, wala nang ngiti sa'yo. Puro ka troubles na lang na nandyan because kinukomplik mo ang lahat. Ito yun Could mean that sinasabi niya, let go of control. Tama na, control mo sarili mo. Ikaw ang may hawak, ikaw ang may control. Ikaw na, sabi ng Diyos. Sige, bitawan mo na yan. And trust God with the situation that you have, that you do not know. So pwedeng, convince ka naman Lord. Totoo naman, di ko na to alam. Tiwala mo yan sa Diyos. Pwede ba yan sa gabing ito? Can you say that to your God that, God, I surrender all? Ano man tong sitwasyon ko ngayon, Lord, ngayong hapong ito, inaamin ko na wala akong magagawa dito, wala akong alam dito,
hindi ko to kayang mag-isa at wala akong understanding dito. Tulungan mo ako, Panginoon. Pwede ba yun? Pwede ko bang marinig yung mga amen na gusto ng saklolo ng Diyos sa hapong ito? Sige, taas mo yung kamay mo. Sige, hayaan mo that God will answer, that God will react diyan sa sinasabi mo ngayon. At after this, sige na, magbago ka ng lakad mo, magbago ka ng galawan mo, magbago ka ng mga plano mo. Bitawan mo na yung mga bagay na alam mo na kinamay mo lahat at sinarili mo at ang akala mo kaya mong gawin at nanggaling dun sa parang alam mong lahat. Bitawan mong lahat at hayaan mo ang Diyos ang pumasok dyan. At sisiguraduhin ko sa'yo, may magbabago at magbabago ang sitwasyon ng buhay mo. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Can we worship the Lord? Hallelujah. Kayo, mga nakikinig sa amin online. Ito, kasama ka dyan. Hindi aksidente na pakinggan mo kami. Pwedeng message din ito sa iyo ng Diyos. At ang isang bagay, for sure, na gusto kong sabihin sa iyo, gusto kang pagpahingahin ng Diyos. Na matagal ka na nagka-cry out ng yung totoong kapahingahan, sige na, kunin mo to. At isabit mo yung buhay mo sa Kanya tonight. Sabi mo sa Kanya, Lord, sige, simula ngayon, magtatrust ako sa iyo. Ikaw na maghari sa buhay ko. Ikaw na maging Diyos ko. Ikaw na maging Panginoon ko. At hayaan mo, Panginoon, Lord God, that let your will be done in my life. At kung hindi mo pa tinatanggap si Christ, si Jesus sa buhay mo, sige, sabi mo sa Kanya that, God, I accept Christ as my Lord and my Savior tonight. Hallelujah. Sige, kapag ginawa mo yon, antayin mo ang mga himala ng Diyos pagkatapos. Hallelujah. Can we pray? Oh. Yes, Lord, thank you. Salamat po, Ama. Lord, thank you for your word, God. Salamat sa presence mo, sa presensya mo, Lord. At salamat, Diyos, sa hindi lamang ka namin nadinig, but thank you sa pagbabago ng buhay, pagbabago ng sitwasyon, Lord. At yes, God, I declare, and Lord, lalaya kami, Diyos, sa mga bigat ng kalagayan ng buhay, Lord, and dahil sa nagkulang kami sa aming relasyon sa iyo. But tonight, Lord, this afternoon, Lord, na isubmit namin to sa iyo at right now, Panginoon, hayaan mo na ikaw mag-control, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. Father, thank you. Sige, pwede bang awit pa tayo sa Lord? Sige po, taas po natin ating kamay sa Panginoon. Thank you, Jesus. Sige po, lift our hands to the Lord tonight. Hallelujah. As we surrender ourselves to the Lord and to His words sa gabing ito. Hallelujah. Come on, we sing. I need you, Jesus, to come to my rescue. Where else can I go? There's no other name by for which I am saved. Capture me with grace. I need you, Jesus, to come to my rescue. We need you, Lord. Where else can I go? There's no other name for which I am saved. Capture. Come on, for the last time. We say it all. I need you, Jesus, to come to my rescue. Tell the Lord, where else can I go? There's no other name by for which I am saved. Capture me with grace, I will follow you. Hallelujah. Sige, palakpakan muli natin ang Panginoon. Salamat sa mga salita mo, Diyos. Sa hapong ito, tumimo ito sa aming puso. Makita mo ito sa aming mga buhay. Hallelujah. Yes, Lord, sa iyo ang kapurihan. Pasasalamat sa lahat ng ito, Diyos. We love you, God.
In Jesus' name we pray and everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord.